Ngayon po ay dakilang kamistahan ng banal na Santatlo. Mas kilala natin sa tawag na Santissima Trinidad o iisang Diyos na may tatlong persona. At gayon din naman ay inihatid natin sa walang hantungan si Arnelo. Kapag pinag-usapan natin ang banal na Santatlo, sabi nga po natin ay medyo may pagka-misteryo. Isa po ito sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Bahagi yun na ipinamanig sa atin na ipapadala ni Jesus ang Espiritu Santo para tayo ay tulungan ng maunawaan ang mga bagay na ito. Well, sang-ayon sa ating kakayanan, pero yung buong katotohanan ng Santissima Trinidad ay hindi namin kayang ipagkasya. Katulad ng pagkatagpo ni San Agustin. San Agustin po isa sa mga doktor ng simbahan na paliwanag ng kahalagahan ng turo ng banal na Santatlo. Kung paano ang isang Diyos ay may tatlong persona at kung bakit ang ating Diyos ay may tatlong persona. Sa kanyang paglalakad sa tabi ng dagat, may nakita siya sa barak na humukay ng balon at inilalagay niya doon yung tubig ng dagat. Sinasalot niya. So, tinanong niya yung papa, anong ginagawa mo? Nais kong ilagay rito tubig ng dagat sa balon na ginawa ko. Sabi ni San Agustin, hindi ko kayang ilagay ang tubig ng dagat sa maliit na balon na yan. Sapagkat hindi kayang saluhin ang dami ng dagat, ang dami ng tubig ng dagat sa maliit na balon. Sabi ni yung bata, ganun din yung ginagawa mo. Gusto mo mailagay yung kalokohan ng banal na Santatlo sa maliliit natin mga utak. Pero kahit mo, sabi na natin, hindi na ito isang misteryo na ay hindi natin mapahalagan sapagkat ito isa sa mga mahalagang misteryo ng ating pananampalataya. Sa mga nakasimpa sa araw nito, mayroong apat na binigyan ng dilim. Una, ito ay isang relasyon. Pangalawa, ang pang-araw-araw natin pakikipugnayan sa iisang Diyos sa may tatlong persona. Pangatlo, ay ang Diyos natin ay ang Diyos ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pang-apat, ito isang misteryo na hindi naghahanap ng solusyon. Ngunit isang misteryo na nawa umantong sa pagsamba. Bahagi yun. Ngayon, siguro sabihin natin na hindi natin si Arnel. Ano makita natin ito? Gusto pagka sana maging maunawaan natin yung ating pananampalataya katulad ng isang ugnayan. Kasi yung banal na Santatlo ay isang ugnayan. Ugnayan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po yung nais na may pamanig din ng buong kapal na nawa ay patutunan natin. Ang ugnayan na
Santo ang nagbulot sa atin na Kanyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pag sinabi natin Ama, ay tumutukoy ito sa ating kung tawagin natin ay si Yahweh. Kung pwede natin tawagin si El Shaddai, Elohim, o Jehovah. Yun ang Ama. Kung minsan narinig akong mga magulang, sinasabi nila na, oh, yan si Papa Jesus. Yung relasyon natin kay Jesus ay hindi Ama. Ang relasyon natin kay Jesus yan, kapatid na nakatatanda. Ang dapat natin itawag kay Jesus yan, Kuya Jesus, hindi Papa Jesus. Sapagkat sa pamagitan niya tayo ay maging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Na siya tumubos sa ating mga kasalanan sa biyaya na ipinagkaloob sa ating Ama na nagsimula ng mabuhay tayo sa daigdig na ito, pero nais niyang yung buhay na ito ay hindi nakapakapakilala. E paano naman yung Espiritu Santo? Sabi nga natin, taga-akay. Kaya kapag tayo nag-aaganda na ito, sinilagay natin sa balikat, tagapagtanggol, kaibigan, BFF, kung tawagin natin ang Espiritu Santo. Kaya pagkakataon naman, sa ngayon, sa ating pagtawag sa daigdig na ito, ay kahit paano nais natin kaibigan, pero pagdating na kamagayan, ay doon natin makikita yung kaganapan. Kaya si Arnel, naniniwala tayo na siya ay niligtas ng Diyos, nawa ay nabigyan siya ng buhay ng ating Amang nasa langit. Siya ay tinubos ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan mula nang siya bininyagan. Tinanggap niya ang banal na katawan ng ating Panginoon sa Kristo upang maging lakas na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito, na siya ay nakahingi ng kapatawaran kung sakali man siya nagkasala sa sakramento ng kumpisal. Bahagi at sana rin ay nakatanggap na siya ng sakramento na kasal. Pagkakataon na kung saan yung nakita natin na kung sakali man siya ay nagkasala, naibigay niya rin yung hinihingi ng katarungan. Pero ito yung pinapanalangin natin. Hanawa ay sa kanyang pamumuhay sa daigdig na ito, nakahingi siya ng paggabay sa Espiritu Santo upang makita yung kaliwanagan ng dulot ng Espiritu ng Diyos at ng katatagan ng kalooban niya, upang yung panahon na kanyang ninali at dahil sa Diyolete ay nawa ay hindi na naging mga panahon na nagbibigay ng papuri sa harapan ng Panginoon Kapal. At nawa lahat ito ay humantong sa amin upang siya ay higit na makasamba sa kaliwanagan ng Diyos. Kasi pagdating natin sa langit, wala naman tayong gagawin dito kundi sumamba lang tayo kay Jesus. Pero nawa ay masanay tayo dito sa daigdig na ito. Kasi sabi na natin, paano maniniwala sa atin ng Diyos na gusto natin pumunta sa langit kung ang asa naman natin ay asa na hindi tagalangit. Kaya kung siya ay
nagkulang, humingi tayo ng kabatawaran at naway hindi niyang pakinabangan ang pagliligtas ng aming Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.